Magandang araw, bayan! Kumpirmado na President Kuting haharap sa batas matapos kumpletuhin ang mga ebidensyang isinumite sa Korte Suprema. Ayon sa pinakahuling ulat, natapos na ang pagsusumite ng lahat ng ebidensya laban sa Kuting ng Norte sa Korte Suprema. Ang mga ebidensyang ito ay naglalaman ng mga dokumento at testimonya na naglalayong patunayan ang mga aligasyon ng katiwalian at iba pang mga paglabag sa batas na kinakasangkutan ng Pangulo. Ang pag-aasikaso sa kaso ng Pangulo ay inaasahang magiging isa sa pinakamalalaking hamon sa kanyang administrasyon. Samantala, naglabas na ng pahayag ang kampo ni Kuting na nagsasabing handa silang harapin ang mga akusasyon at ipagtanggol ang kanilang sarili sa hukuman. Sa kabila ng mga ito, nananatiling tapat ang pamahalaan sa kanilang tungkulin na magbigay ng hustisya at pagsunod sa batas. Abangan pa ang mga susunod na kaganapan kaugnay sa kasong ito. Kami ay patuloy na maghahatid ng pinakabagong updated na impormasyon para sa inyo. Para sa iba pang balita, manatiling nakatutok dito sa aming programa at siguraduhin mag-subscribe para sa patuloy na pagtutok sa mga nagbabagang balita sa tunay na boses ng masa. Ito. Okay, SMNI, you're here. Okay? Ayan. SMNI, yan yung report nyo sa kanya. Saan ka kung hindi ka public figure, o kung ito hindi intensyon para ako ay iharas o pahiyain na ako daw ay makukulong at $2 million ang hinihingi nila at 99.9 sure na sila. Di ba? Di ba nag-invite ng mga vloggers, nag-invite ng mga, although ang SMNI, 3 Bulgar yata, nandoon din. Bulgar. Babasa na report yata ng Bulgar ito. Okay. Ayan. Ayan yung mga article. Alam mo, ang dami kong natutunan sa case na to. Gusto ko na mag-aral ng abogasya kung kaya lang ng powers ko. Ayan. So ano to? Nanindigan. Wala yan. Report. So hanap tayo ng, okay. Here is the exhibit, mga palangga. Ito, mawawindang kayo dito. Napakahalaga pala ng mga text messages. So sabi ng lawyer ko, asan yung ebidensya mo na ganito, na ganyan, na sinabi niya sa'yo? Sabi ko, Mr. Lawyer, Mr. Bennett, sabi ko, paano ko makikita yan, ipinagbubura niya na? So tatanungin ko kayo, bakit buburahin mo ang mensahe? Kung hindi ka kinakabahan. I'll show you. This is 600 deleted messages. If you notice these messages, ni isa wala akong binura. Kasi walang incriminatory in my part. Ibig sabihin, wala akong sinabi na pwede kong ikakapahamak. Listen, look at this. Nakita nyo? Ayan. Yan, group chat yan Maharlika, ayan. Nakita nyo, yung blue ako yan. Nakita mo, unsent contact. Yan Kahit binura mo, Abel, ito yung isang kasama namin sa group chat na yan. Nakita nyo, ipapakita ko lang yung 600 plus. Unsent. Burado. Ayan. 600 plus yan. Nakalagay dyan sa aking na yan. Bakit buburahin? Ang question ko, bakit buburahin mo, palangga? Di ba? Ang iyong mensahe, kung wala kang inaalala na baka ma-present ko as evidence. But I think hindi bobo ang judge. Actually, ni-research ko na rin yung judge sa hawak ng kaso namin I think she's a Harvard graduate. Di Campanilla. Okay? Di Campanilla. So ngayon, ito. Mga kababayan, yan, hanap pa tayo ng mga exhibit dito. Okay, here. In the exhibit. Tignan nyo to. Okay? Nakita nyo ba yung exhibit 23? Okay? Yung exhibit 23 na yan, ebidensya yan sa Rolex. Diba? Isa sa kinaso niya sa akin na hindi daw totoo na nagbigay siya ng Rolex. Ayan ang resibo ng Rolex. Actually, hindi yan resibo ng Rolex pala. A wire transfer yan ng pambili ng Rolex. Okay? Wire transfer po yan ng pambili ng Rolex. Tapos meron niyang testimonya si Pebbles Talakera. Okay.
Mother, ikaw ang bida dito kasi witness ko si Mother Pebbles. Pwede palang mag-witness ang taga-Pilipinas. Sumumpa siya dito sa aking lawyer. Okay? Ayan ang message, ayan ang post ni Mother Pebbles noong July 1 of 2023. Sabi ni kasi nag-blind item ako dito Nasabi ko, ikaw designer ka, papangalanan kita. Ano sabi ni Pebbles dito? Sino naman tong designer na to na nagregalo ng Rolex kay Sandro? Hoy anak, syota kami itong naghihirap, tapos nagre-regalo ka ng Rolex sa mayayaman. Huwag ganyan na, nakalimutan mo na kami. Chururut. Sabi, nakalimutan mo na kami ha. Ayan, yan ang post ni Pebbles. Ayan, dalawa pa yan. So, lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, yan ang message ni Abel na hindi niya nabura. Okay? Na sinend ni Pebbles sa akin. Ang nakalagay dyan, Mother, ako yun. Ha, ha, ha. Diyos ko, bumili ako ng Rolex. Talaga pinaghirapan ko po. At nagpauna akong bayad. Pinabili ko po sa kaibigan ko sa New York. Okay? Pinabili ko po sa kaibigan ko sa New York at nagpunta ako ng LA. Doon ko pinabayad sa kaibigan ko. Kasi wala akong account. Nakakaloka. Tapos, nung umuwi siya ng Pilipinas, doon ako nagbayad ng kulang ko. Huwag mo na ito, Mother, social media. Okay? Bakit wag social media? Alright? So, bakit merong resibo? Ito ang resibo, mga palangga. Bakit may Exhibit 23? Na, di ba, nag-jive lahat? Kung kayo ay matatalino, dininay niya na hindi siya nagbigay ng Rolex. Pero sa message, alam mo, nagkabuo-buo lang to lahat. Hindi ko akalain na ito yung magiging defense ko. So, without you knowing, nag-message pala siya kay Pebbles na inamin niya na siya daw yun. Blind item yun hindi naman siya pinangalanan. Nag-blind item si Pebbles, hindi siya pinangalanan, nag-private message siya, ako to, Mother. Siya mismo coming from the text messages na pinabayad niya sa kaibigan niya. Ano sabi niya dito? Okay, dito. Ayan, Rolex at nagpauna ako ng bayad. So yun yung nagpauna ng bayad, yun yung $15,000. So paano ako mag-iimbento? Ano yan, katang-isip ko lang? Solid maharlikan ako. Katang-isip ko lang, katulad ni Eric Santiago, lahat inatako, Diyos ko po, henyo naman talaga ako. So yun, mga kababayan. Ay, nako. So, public po ito ha. This is published by my lawyer. Okay? Final namin to today. So, maghahanap pa tayo. Okay? So, another issue ito. Okay? Exhibit 26. Ayan si Pinky Romualdez, Undersecretary. Proud na suot ang Abel design. Okay? So, ngayon, mga kababayan, ito kasi isa sa mga alam mo, itong exhibit na to, mismo ang plaintiff ang nagsabi sa akin na tinulungan siya nito para sa project without proper bidding. Isa yan sa nireklamo nila sa akin. So isa sa patunay na talagang mayroong project. Marami yan, sabi ko sa inyo. Kapag nagsisinungaling ka, para tayong korte dito. Medyo mahaba ito mga palangga. Kung pray kayo din, go, go, go. Okay? Yan mga exhibit na yan. Hindi ka lulusot dito palangga. Okay? So, sabi niya, hindi ko daw siya, ito, tagalin natin yan si Pinky. Ang sabi niya sa kanyang press conference, na ako ay binihisan niya, dinamitan niya, para akong basang sisiw na pinulot sa pusali. Hindi naman daw ako natulungan. Parang ang sabi niya doon sa press conference, parang 4 lang daw yata yung naitulong ko sa kanya na jacket. Etong jacket, itong ebidensyang susunod na ipapakita ko sa inyo, sa akin pa lang to. Wala pa yung mga followers ko. From my 1.1 subscribers dun sa Maharlika at Maharlika Bodjakera na bumili ng jacket sa kanya because from the bottom of my heart, gusto ko siyang tulungan kasi kinancel siya. During sa press conference, sinabi niya 4 lang daw ang aking, na parang 4 lang yata yun. Kasi pinalabas nila na ako ay talagang sila ang tumulong. Dinamitan nila ako. Pinalabas pa nga na ako ay tumira sa bahay niya. Those are kasinungalingan. Dito sa susunod na ebidensya natin, mga kababayan, ito na siya.
Ebidensya po yan. Nang transfer ko sa kanya through SendWave, that's how, yan ang unang-unang transfer ko sa kanya, $989 US. Okay? Bayad ko yan sa t-shirt. Here's another. Okay. Ayan. Delivered June 22. Ayan, papakita ko lang yan. Ano lang. Yan yung mga resibo na binayad ko sa kanya. So yung mga t-shirt ko, actually namigay ako ng mga t-shirt, ay ng mga jacket, binayaran ko sarili kong pera. At umabot yan sa may halos 100,000. Mga kababayan, umabot sa halos 98,000 to be exact. Ang sales niya from akin pa lang, personal pa lang. Wala pa yung kayo na dumiretso sa kanya. Resibo yan, kompleto sa recados. Tapos wala ba sila, Marlica, makukulong $2 million. You'll be the judge. So kaya sabi ko dito, kailangan nating maging matapang kung nasa tama kayo. Hindi ko akalain, okay, na darating ako sa ganito na yung taong tinulungan ko, dahil in-expose ko siya because of that Rolex, na totoo naman. Na pinakita ko sa inyo yung wire transfer, pinakita ko yung text niya kay Mother's Pebbles, na huwag na social media. Imagine, blind item yung post ni Mother Pebbles, tapos nag-text siya. At sinabi niya, okay, sabi ni Elisa, Balagsaw, yung jacket ko na BBM, ginunting-gunting ko na buwisit, adiktos ang bangag na leader. Sabi ni Elisa Balanga. O nga palangga eh. So ngayon, so ito mga ebidensya to mga palangga. Okay? Tapos isa dun sa mga inano namin, yung pabalik-balik sa Amerika na business class. So ito, pinapakita lang dyan kung gaano kamahal yung mga tickets. Okay, ganyan-ganyan. Okay? 167 po yung exhibit ko. Oh, nakita nyo? Ito lang. Hindi pala lahat ng exhibit nandito. So kung ano lang po yung nandito ay ito lang ang pwede kong sabihin. Kaya tingnan ko. Ito may mga exhibit pa dito sa baba. Okay, what's this? Okay. Ano ito bang exhibit dito? Tingnan ko lang. Okay, exhibit. Tingnan mo kung may pwede pa tayong pag-usapan dito sa mga exhibit na ito. 46. Okay. Okay. Exhibit. Yung iba wala ng kwenta. Ay, hindi sa walang kwenta. Ibig sabihin mahaba. Mahaba. Okay. Ano to? Exhibit pa ba dito? Oh, wala. Hindi lahat. Na-post. Dali Dali lang mga kababayan. Okay. Asan na yung mga? Wala na. So hindi lahat. So stop sharing na natin. Okay? So hindi lahat ay nandoon, hindi lahat ng pinresent ko nandoon. So kung ano lang yung public, yun lang ang pwede kong pag-usapan. So mga kababayan, hindi pa ito tapos ang case, hindi pa ako nananalo. Okay? Nag-file pa lang kami ng anti-slap. Okay? Motion to strike. Ibig sabihin, para hindi na ito papaabutin sa trial. Okay? Hindi na papaabutin sa discovery. Kasi dun sa mga ebidensyang pinakita ko, parang ipinapaliwanag dun ng mga lawyer ko na hindi ito dapat pa umabot sa ganitong stage. Kasi ito ay panggigipit, panghaharas ni Marcos gamit si Abel. Kaya nga nilatag niya yung ibang mga ebidensya. Wala pa yung ebidensya ko dun lahat. Hindi kumpleto. So I think yun lang. Parang patikim pa lang ng lawyer ko. So nandoon, Rolex, may resibo, may conversation. Tungkol sa DPWH, sa DSW, kompleto yan. Kasi factual yun. Ang iba kong mga circumstantial evidence, galing mismo sa kanya. Kung hindi nga lang na binura lahat yung Viber, okay, yung mga messages, nandoon lahat yun. Nakita nyo, yung sa exhibit ko, ako wala akong binura. Ang dami kong ka-message ng mga tao. Wala akong binuburang message. Kahit record nyo ba ako? I-screenshot nyo? I don't give a damn. Why? Wala akong sasabihin doon na wala kayong makikita na gagamitin in the future na si Maharlika nangingi ng pera, ng personal sa isang politiko, o nagnakaw, o naganto-ganto. Ako, humihingi ako ng tulong sa inyo para kay Jonathan Morales na inaapi din palangga. Okay? By the way, andito pala yung bagong ni Jonathan, ni Sir. Next Expedia agent. Yan po tama, Proton Mail. Ayan, gusto nyo siyang ma-message, gusto nyo siyang tulungan.
please message ex-PDEA agent Jojo Morales. Yan yung bagong email niya. Yan na yung bago, yung isa wala. Tapos kung kayo naman ay mag-message sa akin, may puting ahas, dahil protected tayo ng shield law, dito, Maharlika Network at Proton Mail. So, ang mga puting ahas, hindi ko kayo ipapahamak. Okay? So, mga kababayan, ganyan ko na lang. Okay? So, mga palangga, ano sa tingin nyo? Dense Scorpion, slap, strategic laban ni Palangga for the people. Sige, what is your comment? Pag ikay kumampi sa demonyo, tiyak ikay masusunog. Good luck sa nagpagamit dahil sa pera, sabi ni Ambi Uy. Thank you, Palangga. Si Reyna Lorenz, thank you so much. Okay, Barda Kadahan forever. 60 days to go pa ba? Di ba dati nagka-countdown ng mga hitad na makukulong na si Maharlika? Yun ang hirap sa mga taong hindi ginagamit ang utak, bangag. Huwag kayong ngak-ngak na ngak-ngak. Di ba? Hindi porket nag-file na ng case ang siyang tao, panalo na kayo. Sabi ko nga, hindi ko nga na baka 1 million cases na ang ipinail sa akin. It's the same thing na atake ni Jinggoy Estrada kay Agent Morales na ang dami mong kaso. Hinaharap na niya yung kaso, di ba? Hindi pa nga siya convicted. Si Jinggoy nga convicted na. You see the pattern kung gaano ka walang hiya itong mga politikong ito? Gaano katarantado tong si Lisa na to? So, akala niya kasi, once na nag-utos siya o nakipag-connive siya dito sa mga taong ito to harass me, matatakot ako, hindi ako lalaban. Doon ka nagkakamali, Lisa Tanas. Pati ang smuggling mo, not smuggling, yung kidnapping mo, kung kailangan ko mag-witness kung kailangan ko na pala witness, wala naman pala akong wala akong personal knowledge, pero may mga dokumentong inaano sa akin, pinapadala. Kung kailangan kong pumunta sa Europa, sa UN, ito ipapadala ko itong mga, alam mo itong mga cases na pala, ito Palangga. Basta involved sa Marcos. Ito sa gobyerno sa Bangag. Tapos may mga cases din doon na sila din ang involved. Pwede ito makatulong to support na hey, ito yung ginagawa kay Maharlika, yun ang ginagawa sa distressed mother, ito ang ginagawa kay Agent Morales. Pwede itong gamitin as exhibit later. So nakita ninyo, lahat ng binanggit ko dun sa vlog ko, sinasabi nila hindi totoo. Bakit may resibo? Yun lang yun. Di ba? Matindi man ang binibitawan natin salita dito, but ay ang binubomba natin ang bangag na presidente. At gusto nila ngayon, takutin ako hanggang dito sa Amerika. How can these people, can afford sa mamahaling abogado kung dating walang pambayad sa kuryente? Yun lang naman yung tanong. Ikaw ba? How much is that? Magkano kaya ang lawyer? $40,000, $50,000? Alam mo yung lawyer ko, siya yung tumulong sa akin nung pinadalan ako ng cease and desist letter ng mga dilawan naman noon, yung mga kaalyado nila. Remember that? Sinabi ng lawyer ko doon, ito din ang nilatag ng lawyer ko na actually yung yung cease and desist letter naman yun, yung mga dilawan, ang issue din doon si Marcos Jr. Doon sa cease and desist letter, inakusahan ako na sinasabi nila na ako ay murderer, ako ay kumbaga yung mga pinagkikitil nung panahon ni Marcos Jr. parang ni Marcos Sr. kasama ako. So yung pagnanakaw nila dahil supporter ako, sabi ng mga dilawan, I'm part of it. So siya din ang nagtulong sa akin. So sinulatan pabalik ng lawyer ko, tumigil sila. Kasi sabi ng lawyer ko, pag gusto niyong ituloy, parang ganito ang sabi doon kung gusto niyo nang ituloy, nasa inyo yung burden of proof. Patutunayan niyo na itong taong ito ay murderer, klepto, kung ano-ano mga pagnanakaw, plunderer, mga ganon. Wala, hindi na sila sumagot. Tapos doon, ang yabang din ng mga dilawan Sabi pa nga ng lawyer doon, nakalimutan ko yung pangalan niya, may mga posting siya. Sabi niya, magaling siya, ganito daw kataas yung mga papel na inihanda niya. Ba't ba ako may okay lang naman nawala akong virtual audio. Okay? So, meron daw siyang papel na ganito kataas, ay mga dokumento para sa defense nila, ganito. So, wala din. So, ano ang ibig sabihin nito, mga kababayan?
Noon pa lang, ini-intimidate na nila ako, hinaharas ako, pero lumalaban ako. Legally. So now, since this is filed na to, yeah, ilang days pa? Sa June 21, didinggin ito ng mga, alam niyo, kung gusto niyo itong basahin ng buo, alam niyo mga lawyers o yung mga law student, you will learn from this case. Sabi ka ng abogado ko eh. Di ba? Doon sa intro niya, you will learn from this. With all the evidence makikita mo, ito hindi hearsay. Do you think? Ano sa naman, nanalo ba tayo palangga? Ha? Sabi ni Ramon Ballesteros, Marl, ka paka-explain mo naman sa amin. Bakit nakalaya si Jinggoy? Eh, nag-bail lang yan. Kaya nakalaya yan, naka-bail yan. Kaya man nagsisip-sip yun kay Lisa para ma-acquit sa mga kaso pa niya. Di ba? May mga kaso pa siyang natitira. Oh. Sabi ni Denzi, Mom will strike them out. Let's look forward to that. Pero ayoko naman, ano sabi dito? Kapag natalo niya si Abel, ibalik mo Marlica sa kanya ang 2M suit sa'yo. You know, we'll see kung ano mangyayari. Okay, I cannot comment right now. We'll see kung ano mangyayari. Pero dito sa motion ngayon, alam mo, paisi-isi lang ako dito kasi talagang yung mga palangga ko, pag ay text mo, anuin mo nga to, maghanap ka nga ng article. Anuin mo nga to, bigay mo sa lawyer ko. So kaya tuloy-tuloy pa rin. Kasi ang gusto ni Liza Tanas at ni Bangag, matutok ako dito sa kaso na ito na dapat ma-depress ako, dapat ubusin ko yung oras ko, Pero hindi, maraming nagmamahal sa akin, andyan kayo. Ang daming nagtatranscribe. You know, yung pag-transcribe ng mga video, hindi ko kaya yun. So I have friends, okay, na, you know, nagtatranscribe sila ng bonggang-bongga sa akin. So yun ngayon ang, okay. Yan ngayon ang maganda kasi nandyan kayo para tulungan ako mga palangga. Okay? Nandyan kayo, tinutulungan mo si J.A. Morales. So ito naman, nilalabanan ko ng bonggang-bongga with all your help. At tingnan natin sa exciting sa June 21. But I'll be interviewing my lawyer next week. Okay? Interviewin ko siya next week. So maybe sila, well, I'm not gonna say that. Okay. So yeah, interviewin ko siya, abangan nyo. At para mas maliwanagan pa kayo kung ano pa yung pwede niyang masabi sa inyo. Marivicta Jama, we love you. Support you, Maharlika. Maynardo Domingo, maraming Filipino working in big news media. California could present your case involving the Marcos. Okay, ganito na lang, tulungan ninyo ako. Sa lahat ng mga nasa Amerika, okay, nasa Amerika, o kahit saan lugar, kung may kakilala kayong media, ibigay nyo ang link na ito. Okay? Google nyo lang, Maharlika anti-slap case o anti-slap motion. Maharlika anti-slap motion, lalabas yan, tapos i-forward ninyo. If they want to cover that, para mailagay lalo natin sa maraming mga article, itong bangag na gobyernong ito. Is message sa kanila, Filipino-Americans, kung may mga kilala kayo dyan sa Chicago, sa New York, just email it to them. Or send the link. Para marami makaalam yung pangaharas ni Marcos Jr. sa akin, itong anti-slap na to, interesting ito. Very interesting case na maraming matututunan ang mga law student even na nasa Pilipinas or law student here in the US. Kasi itong lawyer ko, they are internet lawyer siya, so ito talaga yung expertise niya. Okay? Sabi ni Reggie, be strong. Sabi ni Rowena Mixed Vlogs, lawyer, this is a good question. Lawyer naman po si Lisa Smag, ba't niya alam anong klaseng lawyer yan ba? Siguro. Kasi, kung mapapansin mo nyo, sa kanilang press conference, parang binilagay nila ng highlight na madi-default. Hindi ako sasagot, tatahimik lang ako, mga ganon. So pag na-default, panalo sila. Hindi nila alam na lalabanan ko sila sa kahit anong paraan. Na-underestimate niya, akala niya siya lang ang may kapangyarihan at kayang magbayad ng lawyer. Okay? Akala niya siya lang. So ito ay ginagawa ni Bangag Jr.
at ni Lisa para takutin ako, para panghinaan ako, para maubos ang oras ko dito. Pero dahil maraming nakatuwang ako na mga nagtatranscribe, lahat, naghahanap ng mga article sa akin, napakadali para sa akin. Proud Pinoy Life, I'm a man of conviction. Pikoy, may conviction din ako. Jinggoy, welcome to the club. Yes, Proud Pinoy for Life. Oo nga. So, you see, so kailangan nating labanan ito mga palangga. Ang mga ganitong klaseng, walang kwentang mga kaso-kaso. Mga walang kwenta. Kasi desperado na ngayon si Lisa. Nakarating nga sa akin, gagawa sila ng lahat ng mga fake news to destroy me. Lahat sa utos ni Bangag Jr. Kasi, sino ba may pasimuno niyang Pidea-Dix na yan? Di ba ako ang nag-expose na. Kaya galit na kung kaya nilang anuhin si Morales na i-bribe, di ba? Milyon-milyon, kahit ano nga daw hingiin, o pera ng US visa, or sabi nga ni Morales, nagbiro nga daw siya, passport. Kaya niyang magbayad ng trolls to destroy me, but you cannot destroy someone na mayroong kredibilidad. You cannot destroy someone na may mga ebidensya. You cannot destroy someone na nagsasabi ng totoo. See? Ikaw, Jutang Gini Nakalisa Tanas ka. Antayin mo lang ang mga susunod na expose natin. At I am calling sa lahat po ng mga religious group, lahat kayo. I think you have to speak up. Mga madre, mga pare, siguro naman nakikinig kayo. Tignan niyo po yung ginagawa dito sa akin. Hanggang Amerika nakakaabot ito mga hinayupak na to. Pero nilalaban ko, pinapakita ko sa inyo ng isang Pilipino like me, isang Maharlika like me, hindi magpapasindak sa mga ito. So sana ganun din kayo. Kayo mga madre pare, mga justices, mga general, mga police, mas may kapangyarihan kayo sa akin. Kasi mga abogado. Pero, di ba, ayaw nyo pang kumilos. O natakot kayo. Ako nga hindi natatakot eh. Ang armas ko lang, again, alindog, puso, kredibilidad, at utak, diskarte para labanan itong mga ito. Do you think, mga kababayan, bababayaan na lang natin itong, paulit-ulit na lang natin sinasabi, nakita nyo na yung pangaharas. Ang mga vloggers gusto nilang patahimikin. Ang media tahimik na dahil nasungal-ngalan na ni Lisa. Ako, hindi ako tatahimik hanggang sa huling hininga ko. Hanggang sa huling patak ng dugo ko. Kahit anong mga fabricated crime na itanim sa akin ni Lisa o kahit nandito, haharapin ko. But not in the Philippines. Kasi manggugurgur tong mga to. Gugurgur ng tao tong mga to. Nakita nyo naman sa CCTV na ipinresent ni Morales. Na pwede kang sagasaan, pwede kang malason, o bigla ka nang atakin sa puso. See that? Ano ko dito mga palangga, I'm appealing to you Filipino people na you have to get out, speak up. Okay. Ayan. Calling all Filipinos, mag-people power na tayo for this administration, sabi ni Shinonsky. Okay? Sabi ni si Ferriorin, Madam, anong group natin dito sa California to help Chairman Rock sa hearing? It's to support the blog right now. Gusto niyo ba mag-rally? We can organize. We can always organize. RVC, go Maharlika, I look forward to your vlog every single day. Salamat sa iyong pagmamahal sa bayan. Proud Ilongga here. Sis, Boljak, maayos si Lisa Alput. O gani, Alputira, gidang bigatot. Namitos no ko ng yagiti. Okay. Sinasako na ang mga trolls. Sige, sakuhin mo na yan. Ay, sorry lang dito ko. Isako mo daw yung mga trolls. Alright? Isako nyo na yan. Gapos ng bonggang-bongga. Sabi ni Sarah Calway.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!